Magandang umaga mga kasanahol. Tulad ng ating kasuotan, nakikisabay sa uso ang wikang Filipino. Sa pag-unlad ng kasaysayan ng wika sa Pilipinas, isa sa mga makulong aspeto ay pag-usbong at paglago ng mga banbalang salita. Kumusta na kaya ang mga kabayan nating Pilipino ngayon? Lalo na at nagbabagong estado ng wika sa bansa. Yan ang mawalitang tinutukan at ilalarawan ni Angelique Turbano. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay limot na ang mga makalumang salita at marami rin sa mga nakapanayam nating mga Pilipino, lalo na ng mga matatanda, ang hindi pamilyar sa mga salitang balbal. Dumaan, batuta, science, mamahal. Bakit ang tagal mo dumatagay ang tuloy nagkukumakay ka? Salamat ha, at bakit hindi ka na? Ingat ka, baka masagasaan ka ng batla. Tara na, tuloy pa tayo sa supply. Hindi rin ba kayo pamilyar sa mga salitang yan? Huwag kayong mag-alala dahil sa panahong ito, maraming tila binabalingoy o nanunusblade sa tuwing nakaririnig ng ganyan kalalim na mga salita na ginagamit noon pa ng ating mga ninuno. Siya pamilyar sa amin dahil bukod sa hindi na siya nauso ngayon, ay hindi na rin po siya ginagamit sa mga araw-araw na komunikasyon. Ngunit bakit nga ba tila naluluma o nababaon na sa limot ang mga makalumang salita? Ayon sa National Artist for Literature na si Sara Lee Elestresimo. Ang wika ay naluluma. Parang pera pag hindi nagagamit, nawawala sa sirkulasyon. Ngunit hindi ibig sabihin ito hindi buhay ang wika dahil ang wika ay dinamiko o nagbabago. Dagdag pa niya, pwede itong magkaroon ng variant o ibang katumbas na salita. Sa paglipas ng panahon at depende sa konteksto, posible pa rin daw magbago ang paggamit ng mga ito sa diskurso. Ang Komisyon sa Wikang Filipino ang pumili sa Tagalog bilang pambansang wika noong 1937. 1959 naman nang mapalitan ito ng Pilipino at alinsunod sa Saligang Batas noong 1987. Pinalitan ang Pilipino ng Filipino. Sa kasalukuyan, Filipino ang kinilalang pambansang wika sa Pilipinas. Ang wikang Filipino ay nagsisimula sa letrang F. Pag sinabing letrang F, ang ibig sabihin ay pagsama-sama ng ibang wika. Sa paglipas ng panahon dulot ng modernisasyon at teknolohiya ay nagbabago at nadagdagan ang wika dahil sa pagiging dinamiko o buhay nito. Ang mga kabataan ngayon na kabilang sa Generation Z o ipinanganak sa taong 1990 hanggang 2010 ay may ibang wikang nakasanayan. Ilan na dito ang mga salitang balbal na pinapauso ng mga millennial. Kagaya na lamang ng sinechete na ibig sabihin ay sino to, kiyawsan para sa pera, lapang para sa madaming pagkain, jologs, japorms at marami pang mga salita na binabaliktad at hinaluan ng wikang Ingles. Sinechete, wala daw kiyawsan pero naglapang. Eh di wow, ikaw ang jologs sa japorms mo. Ano naman chikadara na taos na? Dahu! Dekada 70 pa nang magsimula ang mga ganitong uri ng salita at karamihan sa mga kabataan ngayon ay nadadala ang ganitong pakikipag-usap sa mga barkada at maging sa social media. Nakakatuwa mang pakinggan pero para sa mga matatanda ay tila natatakpan nito ang ating pambansang wika. Hindi ko po naiintindihan dahil siguro hindi siya swak sa edad namin. Ayon sa eksperto, ayos lang daw ang ganitong uri ng komunikasyon. Ito raw ay nagpapakita ng pag-unlad ng kultura ng bawat henerasyon. Wika. Dapat din natin tandaan na sa formal na komunikasyon, lalong-lalo na sa pamparalan ay hindi pwedeng gamitin ang mga informal na salita. Sa ngayon, isang hamon sa mga guro ng wikang Filipino ang pagtuturo ng estandardisasyon sa spelling ng mga salitang Filipino, bunsod ng pagbabago, dala ng umuunlad na henerasyon.
Nagka sa aming mga guro ang maging updated at maging handa sa pagtuturo upang maunawaan ito ng aming mga mag-aaral. Isa itong hamon sapagkat patuloy na nagbabago ang wika at kinakailangan namin ang regular na pag-aaral at pag-a-update. Lagi nating tandaan na sa paggamit ng di formal o mga balbal na salita ay hindi natin ito pwedeng gamitin sa formal na komunikasyon, kagaya na lamang sa pampaaralan, panghalalan at maging sa pang-opisina. Muli, ako si Angeli Turbanos, tagapag-ulat ng mga isyu hinggil sa Pilipinas ng Ulat Unas. Yun ang mga init na balita ang aming inalam. Muli mga kasanaon, ang iyong tagapaglingkod, Kimi Wong, para sa Ulat Unas.